Diwata nagmakaawa sa mga customer at vloggers na bumalik at kumain sa bago niya paresan. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Matapos harapin ang ilang kontrobersya, umaasa si Diwata para sa isang panibagong simula dahil nangangako itong tratuhin ng mas maayos ang mga customer at vlogger sa pagkakataong ito. Matatandaan na bumagsak ang pangalan ni Diwata kasabay ng kanyang negosyo matapos itong umani ng samot-saring hate comments dahil sa pagiging mayabang at suplado daw nito sa mga tagahanga niya. Uminit ang usapin sa social media hinggil sa ulat na nilangaw o nawalan ng maraming customer ang tanyag na Diwata Pairs Overload. Marami ang pumuna sa kanyang masamang ugali. May mga nagsasabi na lumaki ang ulo nito dahil sa maikling exposure mula sa mga vlogger at mga tagahanga. Noong Pebrero 2026, isiniwalat niya na umano'y niloko siya kaugnay ng kanyang dating negosyo. Ayon kay Diwata, may lumapit sa kanya noong kasagsagan ng kanyang kasikatan at nangakong tutulong na gawing maihahambing ang kanyang negosyong Pares sa mga sikat na fast food chain ngayon. Gayunpaman, inangkin niya na sa kabila ng mga pangakong ibinigay sa kanya, sa kasamaang palad ay hindi siya nakatanggap ng anumang bahagi mula sa franchising fee at royalty fee na may kaugnayan sa kasunduan sa negosyo. Sa katunayan, nautangan pa raw siya ng mga taong nang scam sa kanya at hindi na rin ito nabayaran. Sabi pa ni Diwata, talagang pinoproblema niya ito ngayon dahil hindi lang naman daw siya ang na-scam kundi pati na ang mga taong nag-invest din sa kanya. Sa kabila ng mga hamong iyon, tila determinado si Diwata na magsimulang muli sa pamamagitan ng kanyang bagong paresan habang muling nakikipag-ugnayan sa mga tapat na customer, taga-suporta, at mga vlogger na tumulong sa pagpapalakas ng kanyang kasikatan online. Inaanyayahan ng social media personality at negosyanteng si Diwata ang mga customer at vlogger na bisitahin ang kanyang bagong bukas na restaurante ng Pares sa Pasay City, habang nangangako ng mas palakaibigan at mas malugod na pagtanggap sa lahat ng sumusuporta sa kanyang negosyo. Sa kanyang pinakabagong post sa Facebook, inamin ni Diwata na nagbago na siya para sa ikabubuti at tiniyak sa publiko na hindi na siya magpapakita ng mga senyales ng pagkairita o galit sa mga customer at content creator na bumibisita sa kanyang kainan. Hinikayat din niya ang mga vlogger na bumalik at itampok muli ang kanyang restaurant, na sinasabing ang kanilang suporta ay lubos na makakatulong sa kanya na mabawi ang kanyang popularidad online. Kasabay ng kanyang taos-pusong paanyaya, binigyan ni Diwata ang kanyang mga tagasunod ng isang sulyap sa loob ng kanyang bagong paresan, na buong pagmamalaki niyang sinabing ngayon ay kahawig na ng isang catering service setup dahil sa pinahusay na hitsura at pagkakaayos nito. Nanatiling aktibo online ang social media personality sa kabila ng mga kontrobersya at balakid na nakapalibot sa kanyang paglalakbay sa negosyo sa mga nakaraang buwan. Maraming taga-suporta ang naalala kung paano nagbukas si Diwata tungkol sa mga paghihirap na kinasasangkutan ng kanyang dating restaurante ng Pares. Sa lahat po ng customer na gustong kumain, mabait na po ako. Ay, naiyak ako. Magpapapicture na po ako at saka hindi na po ako magsusungit, hindi na po ako magsisimangot. Nakangiti na po ako lagi kahit pagod na. Kaya naman kumain na kayo dito at bumalik na kayo. At sa lahat ng mga vlogger, magbalikan na kayo, i-vlog nyo na ako para sumikat na ulit ako. Puntahan nyo na ako, hindi na ako magagalit sa inyo, hindi ko na kayo aawayin.